ang ating question for today. Feel free to share it with them, brother. Yes, bilang Kristiyano, paano tayo magiging boses ng pag-ibig, katotohanan, at katarungan sa panahon ngayon? Yan, napapanahon, no? At saktong-sakto. Simulan natin kagad ang kwentuhan na ito. At definitely, hindi pa pwedeng tayo ay nagdinilay lang. Hindi pa pwedeng ang ating pananampalataya ay sa atin lang. Dapat ito Yes. ay nararanasan at nararamdaman ng iba. Go ahead, brother. Yes, aminin po natin mga kapanalig, parang ang hirap minsan, 'di ba? Lalo na kapag nakikita natin ang nangyayari sa lipunan. Yung anggulo sa politika, may corruption, fake news, division at minsan parang nawawala na ang respeto at malasakit sa isa't isa. Minsan napapaisip nga ako, may saysay pa bang magsalita or may nagbabago pa ba, 'di ba? Pero bilang Kristiyano at bilang Pilipino, hindi tayo tinawag ni Lord para maging neutral lang or manahimik sa harap ng mali. We have a duty and right to be heard or be the voice, yan, boses ng pag-ibig, katotohanan at katarungan. At sa ating panahon ngayon, ang dami nating platforms para gawin iyon, tama po ba? Yan, social media, content creation, comment sections, simpleng pakipag-usap sa pamilya o kaibigan. Pero the question is, ginagamit ba natin ito responsibly and intentionally? Yan, nagpapakalat ba tayo ng liwanag o dagdag gulo lang din tayo? Hindi naman po kailangan lagi tayong galit o nakikipag-away online. Sometimes being a voice of love means choosing kindness in a world full of hate. Being a voice of truth means refusing to spread misinformation. Or being a voice of justice means speaking for those who are unheard and standing for what is right kahit mahirap at nakakatakot. At oo mga kapanalig, hindi madali iyon. Kahit minsan, kahit maraming nagsasalita, parang walang nangyayari. Nakakawalang pag-asa. Nakakapagod, nakakatakot pa nga minsan, 'di ba? Pero dito pumasok ang Easter message natin. Buhay si Kristo, hindi nagtapos sa kamatayan ng kwento. The resurrection reminds us that the darkness will never have the final word. Yan ang evil, lies, justice. These things are real pero mas makapangyarihan pa rin ang katotohanan at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng gospel ngayon dahil pinaalalahanan tayo ni Jesus na hindi niya tayo iniwan. Ipinagdasal niya tayo. He asked the Father to protect us, strengthen us, and fill us with joy habang ginagampanan natin ang mission natin sa mundo. Kaya mga kapanalig, kapag napapagod tayong gumawa ng tama, tandaan natin, we are not fighting alone. God's Spirit is with us. The same Jesus who conquered death is the same Jesus who sent us into the world today. Because the world does not just need more noise today. The world needs more Christians who truly sounds like Christ. At tandaan po natin mga kapanalig, through Jesus mayroon tayong tahanan sa Diyos. We are already loved, chosen, protected, and sent. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang mission natin ay hindi lang magsilita tungkol kay Jesus, kundi ipakita siya sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya muli po, ang tanong siguro para sa ating lahat, sa simpleng paraan, paano ako magiging boses ng pag-ibig? Paano ako magiging tapat sa katotohanan? At paano ako magiging instrumento ng katarungan sa tahanan, trabaho online, at sa lipunan. I-share naman po natin dyan sa ating comment section mga kapanali. Amen. Ako, Brother Mark, maraming salamat sa pagbabahagi mo at talagang nakakagising, no? Ng, Yes. hindi lang ng diwa, but at the same time, ng pagiging Kristiyano natin talaga. It's really a reminder for us. Of course, no, when you look into the numbers ng mga Kristiyano, sabi nga nila dito sa Asia, tayo pa rin, no? Sa Pilipinas, ang isa sa mga pinakamarami. Pero isang paalala rin po sa atin yun na isa sa buhay ba natin, no? Ang ating pananampalataya. At ito ay hindi lang naman sa lipunan, no? Pagdating sa pagiging involved, no? To the things happening around us. But that also includes, no? Importante ito na nagsisimula talaga sa ating pamilya. No? Amen. Kapag yung sinasabi mong katotohanan, katarungan at pag-ibig ay hindi mo nagagampanan at ipapakita sa sarili mong pamilya, paano mo ngayon magiging panawagan niya, no? At isa sa buhay, sa labas, no? Tama. Charity begins at home, and it's also a balance of napahalaga rin na talagang tayo ay may alam. Kasi sabi nga raw, pag may alam ka sa nangyayari ngayon, may pakialam. Kapag wala ka alam, wala kang pakialam. At hindi yun ang ating gampanin bilang mga Kristiyano. Importante talaga na we continue to pray, we continue to do what we can do, and of course, no, focusing on kahit na nakikita natin ako bakit ganito ang mga leaders natin, tayo mag-reflect din, magnilay din na bago sila, tayo
Yes. importante na gampanan natin kung ano yung magagawa natin. No? I'm sure Amen. tayong bilang mga pamilyadong tao, sige, may mga kaguluhan, gabi yung sa gobyerno, pero Mm. teka, ano bang pwede kong gawin sa pamilya ko? Ano bang pwede kong gawin sa hanap buhay ko? Ano bang pwede kong gawin sa negosyo ko? Ano bang Yes. pwede kong gawin sa ministry? No, it's a reminder for us to still, yes, we pray, anong pwede natin gawin, pero anong pwede natin magawa rin sa sarili natin mga buhay.